Salamat po, Mr. President. Mr. President, gusto ko pong malaman kung ilan po talaga ang ating sukat ng lupa sa buong Pilipinas na natatamnan po natin ng palay. Ibig sabihin po, ilan pong ektarya kaya yung irrigable o meron ng irrigation para po magkaroon po tayo ng mental picture gaano po kalawak sa ating bansa ang natatamnan po ng palay. Ang alam ko po kasi, ang sukat po ng ating bansa, Mr. President, 300,000 square kilometers. Ang ibig pong sabihin yan, 30 million hectares po ang kabuuan ng ating bansa. So gusto pong malaman ng representasyong ito, Mr. President, out of 30 million hectares, ilan po ang kalupaan na ating natatamnan ng palay? Ang figura po na ibinigay sa atin ng NIA ay kung 3% slope ng lupa na tinatamnan ang siyang basehan, which is ito yung percentage na ito ay determined by Yung actual na yes, potentially irrigable sa potential irrigable and irrigable. Ang total is 3.128 million hectares based on a 3% slope. Now, of the 3.128 million hectares, ang developed area, according to the NIA, is 2.17 million hectares, which is about 70% of the total 3.128 million. And the remaining areas to be developed would be about 1 million hectares, comprising about 30% of the total 3.128 million hectares. Sa makatwid, Mr. President, tama rin po yung naibigay na dato sa akin. Sa total po na 3.17 million hectares, ang 2.17 nga ay developed service area at 1 million naman ang remaining area for development. Meron po tayong kabuuang 3.17 8. Parang 10% po ng ating buong kalupaan, Mr. President. Tama po ba yun? That is correct, Mr. President. At 3% slope. Opo. Ito po, natapos na tayo sa ganitong kwentahan, Mr. President. Palagi po akong bumabalik dito kasi sa aking palagay, mas madali po kasing kwentahin kung palagi nating alam kung ilan po bang bigas talaga ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Ito po, nakwenta na natin. Ang isang Pilipino po ay dapat meron tayong maitalagang 122 kilos bawat taon para mabuhay ang isang tao, ang isang Pilipino. Yun po ay katumbas ng halos 2 kaban at kalahati. Ngayon, naitanong po natin kasi sa Philippine Statistical Authority kung ilang milyon na po tayo. Alam naman po ni kasamang Robin ito. Sabi po nila may 12 million na po tayo eh. Pero ayoko pong isipin, Mr. President, yung 12 million na yun ay kumakain lahat ng bigas kasi marami po dyan, mga sanggol pa lang. Yun po yung pinipilit ko na bawasan naman natin. Ano? Kasi po yung sanggol talagang sabaw ng bigas pa lang ang kinakain. Hindi po kumakain ng bigas. Alisin pa natin yung hindi kumakain ng bigas, yung kumakain lang ng saba, o kaya kasaba, o kaya mais. Tinataya ko po na siguro mga 9 million lang po ang gawin nating basis. Pagka ganun, 2 kaban at kalahati halos, times 9 million, ang kailangan po nating i-produce lang ay 12 million kabans. Para sa ganun ay hindi tayo masyadong mahirapan sa pagkwenta. Noong 2024 kasi, Mr. President, sangayon po sa datos ng PSA, nakapag-produce lang tayo ng 19 million o 19,000 metric tons po yata ito. Kapag ito po ay kinonvert natin sa bigas, ay 21 magiging 21.6 nakabans po, 21.6 million. Ano po? Kung 9 million, mangangailangan lang tayo ng 12 million na bigas na yon, mabubuhay na po tayo, Mr. President. Kaya ang proposition ko po sana, kailangan po ba nating maglatag ng irrigation system sa kabuuan ng ating bansa, Mr. President? O po pwede naman tayong mamili na lang ng mga ilang lugar. Halimbawa, kung napatunayan natin ang Central Luzon, halimbawa, ay makakapag-produce ng 75% ng kabuuang bilang na 12 million kabans per annum. At pipili na lang tayo, halimbawa, ng ilan pa, Batangas, Laguna, o kaya Mindoro. Kung sakali po na sa pagtaya natin ng mga ilang probinsya, halimbawa po sa about 80 provinces, kung 80 provinces nga po tayo, halimbawa po natukoy natin 12 provinces lang, pwede na nating makuha yung 12 million kabans. Katumbas po ng ipupuntar nating kakainin ng mga Pilipino. Para sa ganun po, yung paglalatag ng irrigation, hindi na po buong Pilipinas. Pwede ba nating, meron po ba tayong idea, Mr. President,
kung alin-aling probinsya ang pupwede lang nating doon latagan ng irrigation system at makukuha rin din natin yung pagkaing bigas na kinakailangan nating maihanda para sa ating mamamayan. Yes, Mr. President, according to the NIA administrator, regions 12, 6, 10, 4B would be areas that malaki ang magiging potential for better yields. Maganda ang weather at maganda rin ang lupa, Mr. President. Meron po ba tayong pag-aaral na ginawa, Mr. President, halimbawa sa Region 3, ilan po ang potensyal na may puproduce niyan para sa pagkain ng ating mamamayan? Yes, I understand, Mr. President, the Department of Agriculture actually meron ganyang mga datos, pero about 100,000 hectares that are to be developed in which areas? Zambales, Tarlac, and Nueva Ecija, Mr. President. Sana po, And Mr. Aurora. President, meron na tayong mga kwenta man lang, may pag-aaral. Natukoy na halimbawa natin alin-aling mga probinsya ang potensyal na pwede nating pagtamnan ng palay. Kasi po yan ang ating staple food. Kapag natukoy na po natin, halimbawa 10 probinsya lang po, out of 80 provinces. Ibig sabihin nun, sufisyente na pala tayo dahil alam natin itong 10 probinsya ito, sinama na natin ang epekto ng bagyo halimbawa. Ang mangyayari po, Mr. President, hindi na po tayo magkakalat pa ng maglalatag pa ng maraming mga proyektong pampatubig. Kasi alam na natin kung ilang probinsya lang. Hindi po ba makakatipid tayo sa ganung klaseng sistema, Mr. President? Well, tama po yan, Mr. President, dahil apart from irrigation, there are other possible interventions na magre-resulta sa mas magandang yield. For example, yung tamang soil analysis at tamang soil preparation. Merong information tayo, at although anecdotal, na yung nagiging yield ng palay per hectare, ang national average is about 4. Pero pagka nagkaroon ng intervention sa soil preparation at soil rehabilitation, umabot ng hanggang 6 tons per hectare. In other words, pagka may intervention sa soil preparation, you can increase yield. Of course, irrigation is critical, but so is soil preparation. Another area wherein you can improve yields na hindi required ng irrigation is better post-harvest facilities. Dahil ang pinaka-losses, ang estimate ng losses ng from palay to bigas is about 27%. So pagka nabawasan yun, malaki na naman bagay po yun in terms of our being able to produce more rice and make it available sa ating mga kababayan. So that is correct. Maraming ibang potential interventions that are not irrigation related that will likewise contribute to the increase in yields. Yung losses, malaki. About 1 million metric tons of rice is lost every year for various reasons. And 14% ng ito pala yung 27%, pero even ang ating bigas mismo hanggang 14% umaabot ang losses. So malaki po. A multi how do you call it, intervention approach and not just irrigation will definitely increase our sufficiency in rice, Mr. President. Tama po yun, Mr. President. Marami pong intervention, pero dito sa pinupunto ko po ay yung lamang pagtatamnan natin ng palay, ang isipin natin, para sa ganun, alam na natin kung ilang probinsya lang ang pwede nating latagan ng irrigation system. Hindi ngayon kalat-kalat po ang ating pondo sapagkat pinipilit nating ilatag sa maraming probinsya. Hindi naman natin kailangan latagan lahat pala ang buong Pilipinas kasi ang kailangan nga lang natin, nakwenta na natin kung ilan lamang ang pagkain na kailangan ng ating mga mamamayan. Sa ngayon po kasi, Mr. President, hindi po tayo nakakapag-export, nag-i-import pa nga tayo eh. Halimbawa po, kung talagang gagamitin natin yung sinasabi nilang 3.17 million hectares na binigay sa akin kanina datos, sa ideal production yield na palay lamang po noon, Mr. President, aabot po na tayo ng 15.8 million tons ng palay na makukonvert na natin po yon sa 316 million bags of palay at magiging bigas po 199 million bags. Sobra-sobra na po yun eh. Sa mga hindi natin kailangan tamnan lahat. Ang aking pong pinupunto, pwede ba nating i-identify yung mga areas lang na doon pa lang kayang-kaya na nating ipoproduce yung pagkain na kakailanganin natin. Kasi hindi man tayo nakakapag-export, nag-i-import nga tayo. Hindi ko po maintindihan, Mr. President, kung totoo na meron tayong 3-point-something million na pagtatamnan, bakit pa tayo nag-i-import? Samantalang ang laki po pala ng, kung lalatagan natin lahat ito, 199 million bags ng bigas na po ito, na sobra-sobra po sa pangangailangan natin. Nakakapagtaka po,
Hindi naman natin naaabot ito dahil sa aking palagay po, kalat-kalat nga po yung mga proyekto. Halimbawa po, Mr. President, 2026, nag-propose po yung NIA ng 214.5 billion pesos. Nakakalungkot naman, ang DBM po, ang inapprove niya ay 45 billion lang or 21% ng inyo pong nilulunggati, Mr. President. Tama po ba yun? Tama po, Mr. President. O siguro po nakita ng DBM sa layo ng kanilang matang naaabot. Hindi nyo siguro kailangan kasi nga meron kayong pagtatamnan na 3.17 million hectares. Hindi naman yung matatamnan lahat yung mga yun, hindi ba? So akin pong gustong mangyari sana, kung masasagot ninyo ngayon, hindi po ba natin ma-identify o bakit hindi po nyo tinukoy lahat ang mga potential na probinsya na doon na lang tayo maglalatag. Sa mga tweet, makukonserve po natin ang ating mga resources. Imbes na 80 provinces ang gusto nating latagan, so 10 na lang. Di nakatipid po tayo ng ating pondo, Mr. President. Actually, Mr. President, I recall in the discussions dito sa rice tarification measure, may mga inputs nga na the resources should be first and foremost as a matter of strategy. Be dedicated dun sa 20 rice-producing provinces sa bansa. So perhaps we can start from there, Mr. President, and we can include that actually dun sa amendments to the rice tarification measure. But yes, I agree. There is that philosophy in rice production na mas mainam ata na ang resources natin i-focus doon na sa mga doon na nga sa mga rice producing already top 20 provinces. And by doing that, kumbaga you are putting kumbaga the low hanging fruit na yun eh. Pagka dinagdagan mo pa ng suporta, lalong magkakaroon ng resulta. Kaysa sa yun na nga, nung nabanggit ay kalat-kalat. The other area, for example, and to cite an example, Mr. President, sa Region 3, pa lamang, kung dito magko-concentrate, for example, merong 34,000 potential service areas that will yield how many hectares additional? Region 3, nasa 60. And tens of thousands of additional hectares sa Region 3 lang, no? No? Ilan? Wala kayong ano? Hindi, hectares coverage. And yes. So, but the other thing that we have to balance lang, Mr. President, is that ito ang sinabi ng ating administrator ng NIA, talagang malaking factor sa poverty alleviation yung irrigation. And therefore, of course, that has to be addressed in terms of how do we improve yung quality of life by providing additional service areas in terms of irrigation in areas where there are really acute yung poverty levels. So that's another, kumbaga, that has to be factored in also. But I agree, Mr. President, that focusing our meager resources in selected areas to achieve food security and our sufficiency in rice is a serious matter that we should actually look into and may include dito sa amendment sa rice tarification law. Pasensya na po kayo, Mr. President, kung bakit binibigyan ko po ng emphasis ang puntong ito. Dahil kung hindi po nakapokus lahat ang gagawin natin, halimbawa yung pagpapatubig po, napaka-importante po ng irrigation system. Sa Tarlac Province lamang po, Mr. President, doon sa aking barangay, na doon po ako lumaki, naging congressman po ako, ngayon po ay naging senador po ako. Ni isang metrong irrigation system wala po eh. Nabuhay po ng napakatagal na panahon ang maraming mga magsasaka. Nakatingala po silang lahat sa langit, naghihintay po ng patak ng ulan. Napakalaki po ng potential ng Central Luzon. Grade 4 pa lamang po ako, Mr. President, kung tatawagin po yung isang chapter sa Social Studies. Alam na naman ito ni Idol Robin, Senator Robin. Central Plain of Luzon, the rice granary of the Philippines. Isipin po ninyo sa aming barangay, Mr. President, wala pong irrigation eh. Kaya imbes na makapagtanim ka po ng 2 beses o 3 beses kaya, wala po talaga eh. Saan po, bakit po kinakailangan tayo magpakalayo-layo? Hindi ko naman po sinasabi na wag na tayo maglatag ng irrigation system sa Catanduanes. Pero ang layo po nun eh. Central Plain of Luzon, potential po na dito lang. Ang totoo po yung 2 Mindoro provinces. Ang laki din po ng potential. Kasi merong irrigation yun. Pero sa Tarlac po, talaga pong malulungkot ka eh. Mamaya po pupuntahan ko yung balog-balog na yan. Dahil, sabi ko nga po sa inyo, doon ako lumaki, yung balog-balog na yan po, pinag-uusapan parang alamat. Ang dating Pangulong Pinoy, pinangarap niya rin po yun. Naging congressman, naging senador, naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Yung balog-balog, talaga pong alamat na lang.
Hanggang ngayon po. Ang totoo niyan, sumulat po sa akin yung League of Municipalities po ng Tarlac. Nagpapatulong po sila na sana'y masuring mabuti kung paano ang nangyari sa bidding ng balog-balog na yan. Dahil sa ang kanila pong sinasabi, Mr. President, ay naibigay po yata yung pagpapagawa ng earthworks aspeto ng balog-balog, hindi po masyadong napag-aralan. Yun po yung nilalaman ng sulat, pero pupuntahan ko mamaya yun. Kasi kapag hindi po focus, nasasayang po yung resources, Mr. President. Ang kailangan po natin, farm productivity. Yun nga pong ideal na yield o production output ng palay na 4 tons per hectare. Hindi po naaabot yun eh. Pero yung pangarap natin, umabot man lang ng 5 tons. Ibig sabihin, 100 kabans of palay per hectare. Sa murang gulang ko po, wala po kaming inabot na ganun eh. Dahil nagtatanim din po ako eh. Ako po siguro isa sa mga biktima ng child labor, Mr. President. 11 years old, kung mo sasabihin na Idol Senator Robin na ikaw ay 9 years old, 10 years old, pag nasa probinsya ka, hindi pwedeng hindi ka tumulong. Pero kailanman hindi po kami nakapag-produce ng 100 kabans. Sa buong buhay po na lumaki ako hanggang sa nakita ko yung paghihirap po na magsasaka. Napakalaki po talaga ng papel ng irrigation. Makakapagtanim ka kahit ilang beses ang gusto mo. 2 at hanggang 3. Paano yung productivity po? Hindi po na-achieve. Sayang nga po eh. Kaya pinipilit ko po, Mr. President, sana pag-aralan, alin ba yung mga area na lang? Kasi doon makukuha na po natin eh. Bakit pa tayo magpapagod na tamdan natin lahat ang buong Pilipinas? Hindi naman nangyayari. Hindi naman na-achieve yung productivity na hinaangad natin. E di piliin na lang po natin. Ang totoo niya, siguro kahit isang probinsya na lang eh. Provided we are able to put all the resources na produce natin ang kakanin na isang probinsya na lang. Wala po eh. Yun na po yung gusto kong makita sana, Mr. President. Ito pong balog-balog na pinangarap po ng napakaraming mga kababayan namin sa Tarlac. Mahigit na pong 20 taon ito ay naging pangarap po eh. Sana man lang ay makita pa natin, lalo na po kami taga Tarlac, ang realization po nitong balog-balog irrigation system. Na ngayon po ay ibinigay sa akin na problema ng maraming mga kababayan ko sa Tarlac. Sumulat po sa akin ng presidente ng mga Mayors League Association. At gusto nga po nilang siyasatin po natin sapagkat yun daw pong nanalo sa bidding, Mr. President, ay hindi naman po nakapagsumite ng isang requirement na kung tawagin ay SLCC. Yun po yung single largest completed contract. Pwede po bang ipaliwanag natin para sa kapakanan po ng ating mga mamamayan, lalo na po yung mga taga-Tarlac na yung ilan dito ay nakikinig po. Kasi gusto ko rin po sana na matulungan sila. At sinadya ko na pong gamitin ang pagkakataong ito para may paliwanag din po natin sa kanila kung tama po yung kanilang mga pagdududa sa pagkakagawa o gagawin na project sa pagitan ng isang pinili nila na contractor, Mr. President. O sige, lunch break na lang.